So, yun guys. Napaprint ko na yung diploma. And NBI na lang kulang ko sa requirements. Super tagal ko maayos yung akin. So, mamaya tayo punta sa NBI. Sa online ng NBI. First time ko to sa online. Kasi dati may nag-work. Hindi ako sa online. So, ayan. Nagpapin ko na yung aking diploma. Pinamatasan. This is my nursing diploma. Nasa province kasi siya. So, this is my nursing diploma. And according to school, kapag wala kang diploma, ibig sabihin nagkabayad sa school. Ito yung ginagamit ko sa A1 sa underarm ko. Thank you. Shout out to Ate Debs. And syempre yung favorite ko. Natin na sa baby. So, yun guys. Rate mo na sa aking food. Actually, ang ganda ng ng clear book ng SM. Kaso medyo mahal lang, pero maganda sa mga diploma. Tsaka QR. So, ito yung QR ko sa nursing. May picture talaga siya guys. Sa first course ko, accountancy. And of course, sa master's degree. So, bilan natin yung ating pinaprint ko kasi yung super laki kasi ng diploma ko guys sa nursing. Hindi tulad noong sa St. Mary's na easy to handle, easy to go agad siya. At on the spot may diploma ka din. Pero ito, on the spot may diploma din kasi sa nursing. Ang problem kasi super laki guys. Kaya pag dinala mo sa ibang bansa, kailangan pa siyang ipa-resize para hindi ka mahirapan. Mamaya pupunta tayo sa NBI. Then I will gonna ask if may kapangalan ako. Someone is using me, and as far as I know, when I was working, ako lang nag-iisang Erika Sosa. So, kung merong kapangalan ako, maybe bata pa yun. Ang pagod guys, kagabi, hanap-hanap ko sana yung website ng NBI. Naganap ako sa YouTube guys. At doon, inabot ako ng alauna. Alas 2 sa pag-fill out. And yan. Thank you sa 7-Eleven. Thank you. Gwapo ng ano doon. Ano na. Very nice.
guys, may na-upload na video kahapon at kanina isa. Yun ay naka-schedule ko to upload. And tatanong tayo sa Cybercrime Unit ng NBI. Kasi somebody was using just for the sake of his or her own goodness. And I have proofs for that. Ang tindi kasi guys, yun ang pinakang dapat mga ganong bagay pupuli na mga kahibangan ng papanggap nila. I will make sure that my records there. Baka kasi may kumuha na gumamit ng pangalan ko, nagpapanggap niya rin kasosa. Alam mo naman sa hindi. And also guys, that Kataya Phillips. At tatanong ko lang. Next time, chocolate ang ito. Pili ko daw kakatalong ito. Action. Pupunta na tayo sa NBI kasi kukunin lang naman daw yun. Nag-pay na ako sa 7-Eleven and yun lang. Madali lang so, samahan niyo to.
Guys, andito na ako sa NBI. First time ko sa online. Kasi last, ano kaya ito, filing ko 2008 pa yata. May aka ka? Simon? Dito na ano? Ito pa. Ito pa. Okay na po. Okay na po yun. Releasing na. Thank you so much po, bait niyo. Thank you, ma'am. Okay po. Thank you. May tanong po ako, sir. Paano ko po malalaman kung may kapangalan po ako? Ito, wala. Wala po? Nakuha mo ngayon. Okay. Ibig Hindi sabihin. mo nakuha, hindi siya bumili. Okay. Thank God. Kaya wala. So, it means wala akong kapangalan. Thank you. Yes. Nako. Ayan. Nasa malaki. So, yun guys. Tapos na ako. Thank you to NBI, Ermita Manila, and of course, Pag-ibig. So, thank you to National Bookstore. Pagpaserox. Punta tayo sa Miniso. Oo, huwag ka iyak. Huwag ka iyak. Hindi pala gano'n, patay.
Ang bilis na ngayon ng NBI. Going back to dorm. So guys, pumunta na ako sa dorm. Ang pagod. Pero okay lang. Ang bilis ng ngayon ang pagkuha ng NBI. At mababait ang mga nasa NBI. At nayos ko na din ng pag-ibig na middle initial ko. And okay na lahat. Pagod. So guys, dito na ako sa dorm at ready na si unlicensed private practitioner nurse. So guys, nandito na ako sa dorm. Tired, but okay kasi wala na ako. Ayos ko nila ng papers ko. Ang gagawin ko na lang, medical na rin ako, guys. Papa-medical naman ako. Mahirap pala nga talaga maging unlicensed practitioner nurse, guys. This is, kasi wala pa akong lisensya. So, ang tawag sa akin, unlicensed registered nurse. So, I am unlicensed private nurse. So, ang tawag doon is unboard nurse. So, UBN ang tawag sa amin. Or UPN. So, yeah. Sumakit ang ulo ko, ang pagod. Hindi naman talaga sasakit ulo ko kasi yung sinakyan kong van, okay naman siya aircon. Kaso, may ilaw siya kahit maaga pa. Eh, di ako nakapag-sunglass. Di ko nadala yung sunglasses ko. Kalimutan ko yung sunglasses ko yun. Yun ang dahilan kung bakit nakikita nyo ako nakasunglass sa mall minsan. Kung bakit nakikita nyo ako nakasunglass. Kasi, mabilis ako magka-migraine. Kain muna ako ng bread. Tinutong ako. Tipid-tipid tayo ngayon. May pa ako. At isa tapos ko na NBI ko. Tapos, sinabi ko sa NBI, sabi ko, "Sir, meron po ba akong kapangalan?" Sabi niya, "Wala kang kapangalan eh. Kasi kung may kapangalan ka, mahirapan kang kumuha ng NBI. So, ikaw lang nag-iisang Erika Sosa." Yan, as of, remember natin, sabi ng NBI, as of December 18. Kasi dinanong ko na rin yan dati kung may kapangalan. Wala talaga akong kapangalan. So, ayan. Ha? Evidence na wala akong kapangalan. Tapos sa cybercrime, doon ako pupunta sa head office. Sabi sa akin ng NBI, gusto gamit sa akin sa SSS ko. Pumunta daw ako sa pinakang company
bago ako isang guli sa kanila. Kung saan nangyari yung transaction na yun. Kasi based sa kanila, hindi yun papasok kasi wala akong signature doon. So, ayun guys. Sakit ang ulo ko gawa ng iba. Sorry po, Kasi, doon kadala ng eyeglass ko. Ang glasses. Inudit ko ulit kasi pag ganun kasi light at na umaga, sumasakit ulo ko. So, ito na yung aking diploma sa nursing. Nakapagpaan na ako ng copy. And yung NBI, ayan. I am single po, malinaw yan. I am single and Filipino. So, okay na ako dito. Thank you to the NBI. Mababait sila, in fairness. Napaka-overwhelm nila. Yung mga nasa frontliners ang tawag sa kanila. Guys, ang tawag sa nasa harapan, ang tawag doon, frontliners. Yung humaharap sa mga client. Babait nila. And thank you also to Pag-ibig. Ayun, napalitan ko na yung middle initial. Kasi yung sa Pag-ibig ko, mali yung middle initial ko doon. Ngayon ko lang nabago kasi ngayon ko lang nakita. Meron pala ng branch. Okay na yun. Check ko na lang spelling again. Tapos, syempre, napadaan ako sa Miniso. Ayan, sama natin sa mold natin to. Pero konti lang to, hindi to marami. Mga sa kanila. Pag ako nagsweldo, ipunin ko muna siya sa ATM ko. Then sa promise na lang ako mag-open ng savings account na ATM will pass. Para hindi mahirapan mother. Thank you to National Bookstore. May Xerox na pala sila. Nakagat kaya aking dila.
Pero itong gamit ko na G5 yan. Wait lang. Hindi ko maintindihan kung bakit yung iba nayayabangan sa akin. Samantalang yung iba nga nakalagay sa bio nila registered nurse. Pero pag ako, naglagay ako ng master's MPA dyan, bubulihin ako. Di ba nila alam na yun yung title ko? So, nilagay ko na kasi yung iba din naman nakalagay, di ba? At hindi naman magagamit yun, guys. Kasi may kaso pag gumamit ng title. Sakit ang ulo ko. Meron pa akong kape. So, yun. Dito na lang ang vlog ko. At papalit na ako ng damit. At tutulog muna ako. See you in any other day. This is adultering time. So, maraming gumagawa ng adultering na vlog sa ibang bansa. So, I'm making this para, I am making this adultering vlog because I want to show you how I did the adultering after graduate, after not passing the board exam, after applying for a job, private duty nurse, unlicensed private practitioner nurse. It's really hard, guys. So, napakahirap. At my age, I am 37 years old, and to think, hindi ko talaga lubos maisip, guys. Hindi naman masama mag-complain, di ba, guys? Pero natanggap ko naman talagang bagsak. Kung halimbawa, bagsak talaga ako. Pero for me, nag-aral ako. Kaya parang wala kaming karapatan malaman kung ano yung nangyari sa papel namin at kami bumagsak. Parang wala, hindi ko nabinigyan ng karapatang makita, malaman yung mga pangyayari yun. And hindi ko alam, sana naman po wag niyo po akong anuhin sa sinabi ko kasi I am very eager to pass the board exam talaga po at nag-aaral po ako mabuti. Sana wag akong i-judge na basta-basta lang in disgrace kasi you know, my image was never been in disgrace ever since young. Tapos, sa iba nyo yan, dapat sabihin ay sa akin yung in-express, eh hindi naman yun fair. Napaka-unfair sa akin yan. So, you don't know me by saying those in disgraces, and that in disgraces is not acceptable, right? Hindi naman ako fuck girl na tawag doon. No, I am not a fuck girl because nag-aaral ako, supportado ako ng magulang ko, yung tatay ko, and what I am studying before, I'm a scholar, para makatulong ko sa gastusin. Dito lang talaga sa perpetual, hindi ako scholar. Hindi ako never been like that. Because my image is good if you were gonna ask who is Erika Sosa to St. Mary's to Marinduque State College University right now, I never been in disgrace. You will never gonna see me outside the street na gabi. You're never gonna see me there. Sa ipit ng mother ko, alam madre ang nanay ko. Nako, kung may ipit nga dito sa damit, ipit pa yung mother ko. No? Doon na sa kaya ko eh. Lalapas ako
ako, edi suot ko spaghetti and shorts. Sabihin na, oh, magpalit ka ng damit kasi maraming titingin sa'yo. So, papalit ako ng t-shirt. Yung hindi ako makikita ng ano. Ganun, kahipit. Ganyan sa madre nanay ko. Lahat naka-report doon kung anong ginagawa mo. Kahit ngayon, nandun. Kaya nga ako meron journal para ipakita sa kanya, basahin mo. Yung mga kapatid ko, kita nyo naman, at their age, di sila nag-aasawa, right, no? Kasi yung ate nila ako, puno ako ng advices sa parents ko. So, sinusundan nila ako. Sa atin mo, ganito. Pati lagi sinasabi sa mga kapatid. So, yun guys, lagi ko sinasabi sa mga kapatid kong babae, kaya single kaming tatlo. Sabi ko, ako single ako guys. Ano ha? Paunahin niyo muna ako. Ganon. Hindi ko sila inaano kasi gusto ko kasi mapangasawa nila ay yung stable, hindi sila maghihirap kasi si tatay, yung tatay ko, nagpakahirap sa ibang bansa para hindi kami mahirapan sa buhay, sa pag-aaral, sa pag-aaral ng kanilang anak. Kaya sabi ko sa kapatid ko, mapipili kayo ng lalaki na yung ano, kaya kayong buhayin. Hindi yung puro pagwapo lamang alam. Yung naman ay tamad pala. Ate, marami pa silang makikilala. Ako nga rin. Alam mo, 37 years old, 10 years. No boyfriend. Focus on the career. Focus on how to help the family. Yun. Kasi mahirap ang buhay eh. Magkano gatas ngayon. Yan. Kami right now, tulungan kami sa review ko. Tulungan ako ng mga kapatid ko ngayon. Kaya, pag nakapasa ako dito, I'll give it back to them. Kaya nga gusto kong pag-aralin sa kapatid na babae. Kasi ako panganay ako eh. Kasi pag ikaw ay puno ng pangaral sa family, yung one-on-one, sa mga panganay dyan, guys, kayo ba ay pinapangaralan ng magulang yung one-on-one? Kahit wala kayong kasalanan, kayo ba ay pinakausap ba kayo ng magulang yung one-on-one? Ako, lagi akong guys, kaya ano pa lang, pag boyfriend ko na takot na ako sa nanay at tatay ko. Kailangan sila una makaalam na ako'y may boyfriend. Ako, lagi may one-on-one ako. Kahit ako ay walang kasalanan, kailangan ako magpaubaya pag sa mga kapatid. Pag panganay, ganun talaga guys. Yung kahit wala kang mali, ikaw ang magpaubaya sa mga kapatid. Dahil ako panganay ako, siyempre, hindi ako pwede magpaubaya sa mga kapatid. Gagawa at gagawa ako ng paraan para makatulong sa parents ko. Yun ang pinamulat at pangako
pagiging mekaniko sa Saudi. Kasi merong thriller na sobrang tagal na hindi umaanda. Nag-hard pa lang ako sa Australia, other countries. Pero hindi na mekaniko yung mga bachelor's degree na 4 years. Pero nung tatay ko, 2 years. Yun na, 2 years. Degree sa college. Napatakbo niya yung thriller. Pilipino siya, guys. Kaya nagkaroon siya ng award sa company. Kaya I'm proud to tatay ko. Kaya yun talaga pinagsusumikapan ko para sa kanya. Maraming award sa tatay kasi salamat ako doon sa company na pinagpapalit sa Saudi. So much sa pag-accept mo sa tatay ko kasi nandiyan pa rin siya para support na ng aking pero I'm working na para hindi na siya mahirapan, para konti lang support niya sa akin, para yung iba naman pala sa akin hindi na mapaayos yung house namin because of that katas ng paghihirap ng tatay ko sa Saudi as mekaniko. Sabi nga ng iba, mekaniko lang daw di ba kapag tapos ng nurse, ganyan. Hindi ko kakayan